Hi, Aaron. Nasi Aaron? Wala. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pwede po bang patingin natin ang ating mga katabi? Sabihin mo, maganda ka pa sa umaga. Pogi ka pa sa umaga. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. So, yung mga ngiting yan yung mga ngiti na hinahanap-hanap ng ating Panginoong Diyos. Yan yung mga mukha ng mga makakasama natin sa langit. Amen po ba? Purihin po ang Panginoong Diyos. So, sa umaga pong ito, bago po tayo dumako sa ating araw sa ating pagsamba, nais ko pong ibahagi sa inyo itong sinasabi po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen po. Sabi po sa Psalms 34 verse 17 to 19. Basahin ko po muna siya sa Tagalog, then we will translate it in English. Sabi po dito, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at niligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas niya ang may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. In English, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers them from all of them. Hallelujah. So sa umaga pong ito, hindi po sa lahat ng pagkakataon na tayo ay buo. Amen po. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na aakyat tayo dito, mag-worship tayo sa Panginoong Diyos, na okay ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinasabi po sa kanyang mga salita na ang Diyos ay malapit sa mga taong broken-hearted. Wala pa naman po ang iba. So I just want to share ito pong insight. Sabi po, kung narinig na po ba ninyo itong sinasabi sa Japanese jar, yung crushed Japanese jar, nakanarinig niyo na po ba ito? Tinatawag nila itong kintsugi. Diba po? So, alam naman po natin na ang jar, diba, kapag sa mga school, diba, minomold, gusto natin perfect kapag minomold yung jar. Pero there are times sa Japanese na as they transport it, yung mga mamahaling jar na to is masisira, madudurog. And instead na itapon ng mga Japanese, ang ginagawa po nila is, nire-reconstruct nila. After nilang ma-reconstruct, ang pang-seal nila dun sa mga broken pieces is yung mga gold siya na, paste siya na made of gold. Amen. And alam po ba natin na as they were new, yung value ng mga crush or ng mga kintsugi na yon is higher. Tumataas ang value ng mga crushed jar na yon.
Amen. So, itong mga bagay na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos. Durog man tayo, feeling natin we are not worthy. Durog man, feeling man natin na pasan natin ang mundo, feeling man natin we don't feel like worshiping God. But this is a reminder for us that God cares for you. At sa umaga pong ito, awitan natin ang ating Panginoong Diyos. God is not looking for a person that is full. Hindi po siya naghahanap ng taong buo. He's not looking for a perfect person in this morning. But He is looking for an honest one. Let's be honest with God in this morning. And let us surrender everything in this morning. Although this is in Tagalog, brother, but I hope the Holy Spirit will touch you. Hallelujah. Patuloy po nating awitan. Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. We welcome you, O God. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay, o ang alay ko ay pusong nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di salita mo panghahawakan, na hindi mo ko iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Awitin po natin sa Panginoong Diyos. Itataas ang
Holy Communion. And ang Holy Communion po is regular po natin to na ginagawa po every first Friday po of the month. So sa mga oras po na ito, sa pagtanggap po ng ating Holy Communion. So ang Holy Communion po natin, ito po ay isa po sa pinakamahalagang bagay na ginagawa po natin bilang mga Kristiyano. Inaalala po natin at ipinagdiriwang po natin ang dakilang ginawa po ng ating Panginoon Kristo na pagliligtas po sa atin. Na ibinigay niya po ang kanyang buhay, sinakripisyon niya po ang kanyang buhay para magkaroon po tayo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Amen? And before we partake po ang ating pong Holy Communion, so may basahin lang po ko sa inyo na warning po. So sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 30, ang sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Amen. So ito po yung sinasabi po sa Bible na warning po before we partake this Holy Communion. So sabi po dito, sa atin po muna natin ang ating po mga sarili before we partake po ang katawan at dugo po ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa mga oras pong ito, bigyan ko po kayo ng ilang pong sandali to pray at mag-repent po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? So let us pray po. Yes, so Lord, sa umagang ito, Lord God, as we partake, O Lord God, at this Holy Communion, O Lord God, Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa inyo, O Lord God, kami, Panginoon, ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo, Lord God, at humihingi ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng aming mga nagawang kasalanan, O Lord God, sinasadya man, O Lord God, o di sinasadya, O Lord God, Lord, makalinisin niyo nga po, Panginoon, ang mga puso namin at isipan, O Lord God, Lord, sa mga oras na ito, Lord God, marapatin niyo po kami, Panginoon, na tumanggap, O Lord God, ng Holy Communion, O Lord God, na sa pag-inom po namin at sa pagkain, O Lord God, ng inyong pong katawan at ang inyong pong dugo, Lord God, is, Lord, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagtanggap na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pagliligtas mo po sa amin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Itaas po natin ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Yes, O Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang mga tinapay na ito, Lord God. Lord, sa pagkain po namin, ang tinapay na ito, Lord God, inaalala po namin, Panginoon, ang inyong katawan na nasira, O Lord God, at namatay para sa amin, O Lord God. Lord, at sa mga oras na ito, inaalala rin po namin, Panginoon, ang lubos na pag-ibig mo para sa amin lahat. Kainin po natin ang tinapay. Itaas po natin yung saro o baso po. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi,
Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Yes, O Lord, bless me po, Panginoon, ang basong ito, Lord God, ang Diyos na ito, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, sa pag-inom namin ito, O Lord, inaalala namin, Panginoon, ang inyong dugo na siyang bumuhos sa krus ng Kalbaryo, O Lord God, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At ang tatak, O Lord God, ng inyong walang hanggang tipan para po sa amin. Inumin po natin. At sabi rin po dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Yes, Lord God. Father God, hallelujah, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, inaalala namin, Panginoon, ang inyong pong pagkamatay at ang inyong muling pagkabuhay, Lord God. Lord, truly, O Lord God, that you are our blessed hope, O Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, na muli kayong babalik, O Lord God, upang kunin kaming mga anak ninyo, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ayon po sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa awit 139 verse 7, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? In English, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Amen? So sa umaga pong ito, do we declare, do we believe that Jesus is here? Amen. Amen. God's presence is here and He deserves the best worship that we can ever give. Amen. Patuloy po natin awitan ng padakilaan at ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ikaw ang siyang tumihan ko, buog at siyang sandigan ko, Diyos
Salamat sa kalayaan, Panginoong Diyos, na kami ay sasamba at magpupuri sa inyo. Hallelujah. Ayon po sa napag-aralan natin sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos, lagi tayong tinatanong, ano ang pag-asa na meron tayo sa ating paglilingkod? What is our blessed hope? What are the things that we are looking for? The things that we are expecting? Yung mga bagay na inaasahan natin mangyayari sa ating paglilingkod. At isa sa mga pag-asa na marireceive natin mula o mga pangako na binigay ng Panginoong Diyos ay sabi sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Sa Tagalog, sabi niya, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng kahit nahirap pa man. Ang mga bagay ng nauna ay naparang na. Alam ko po sa umaga pong ito, alam niyo po kung paano kami nag-umpisang mag-asawa. And sa journey namin mag-asawa, hayag sa lahat kung paano namin ipinanalangin na magkaroon kami ng anak. Ilang luha, ilang pagluhod, nasaksihan po ng lahat. Ngunit isa lang po ang bagay na masasabi ko sa Panginoon. Salamat. Inahalin tulad ng Panginoon ang pag-ibig o pagbabalik niya sa second coming niya sa panganganak na isang babae. Kapag dumating na yung anak mo, makakalimutan na natin lahat. Tayo po ba ngayon may pinagdadaanan tayo? Isang panalangin na hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha. Ang laging pinapaalala ng Panginoon, magpuri ka sa Kanya, sumamba ka sa Kanya. Salamat po. At ito po ang naging dugo namin. Sabi ko lagi, hindi ako tatayo dito kapag wala akong testimonyeng dala-dala. At ang Diyos ay tumugon sa panalangin namin. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Siya ang tumutugon, siya ang nagbibigay, at siya ang nagbibigay ng kasagutan sa mga panalangin natin. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man yung mga bagay na hinihintay natin, huwag tayong magsawang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Dahil darating ang araw, ibibigay niya at ibibigay niya. Wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa Kanya. Amen po ba? Amen po. Patuloy po natin pasalamatan ng ating Panginoong Diyos.
Patuloy po natin sambahin at dakilain ang Panginoong Diyos sa kanyang sukdulang biyaya, sa dakilang pag-ibig na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, sa pag-ibig na hindi pumipili ng kahit na sino. Hallelujah.
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang makunang parusa, nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko, itawag ang iyong katwiran, ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di
mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Tingin mo, pagsamba ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Hallelujah. Naway na pangitigan ang pagsamba namin para sa iyong dakilang pangalan, Panginoon.
Good job. There you go.